BBM, Bongbong Marcos, mukhang namumuro na sa mga OFW. Yan yung topic and reaction video ko for today. So, meron isang article na nabasa ko lang. And ang nagmamayari ng page na to, syempre, is foreign, di ba? I believe sa bandang Middle East. So, si BBM, pupunta daw siya ng Middle East. Pero, ito, Marcos Jr. beg for understanding of his kababayans in the UAE as he would not have time to meet them. So, parang sikat, in demand, pero wala siyang time to meet the OFWs. Pero ang nakakatawa is the comment section. Kaya, react tayo sa mga comment section. Na eto, pansinin nyo to guys, no? Ano yung benchmark ng isang nyari ng isang politician or president na magkakaroon siya ng mataas na approval and satisfaction rating sa mga surveys. At least yung mga nagsisurvey talaga na matagal na sa Pilipinas. Diba? Kasi may mga pinapalabas or may mga gumagawa ng survey pero recently lang sila gumagawa. Na yung mga yun, mga nambubudol, okay, magawa ng narrative. One good example, kunyari si Pinoy dati, di ba si Pinoy, di siya, di rin siya sikat sa mga OFW during that, or during his administration. Nangyari, di ba, baba ng overall, net satisfaction rating niya dati. Then sinundan siya ni Duterte, na kabaliktaran, I think, sikat siya sa mga OFW. Ang naging result nun, sobrang taas na niyang overall satisfaction rating sa Pilipinas. I think siya ito yung may pinaka-highest na satisfaction rating. And then third is BBM, di ba? May mga service na lumalabas in previous years. Ang baba ng rating ni BBM. I think it's even lower than Pinoy yung rating na lumalabas sa kanya ng mga ratings agency or survey agencies na matatagal na. Na makikita nyo, parang totoo yung rating na yun kasi di talaga siya sikat sa mga OFW, which is makikita nyo or mababasa nyo sa comment section dito. Kasi mga OFW, di ba, syempre, nasa ibang bansa sila, they are governed by a different government. And then, based on that government or governance na na-experience nila, na i-compare nila ngayon yan with the governance on the Philippines, nung nangyayari sa Pilipinas, napag-compare nila, so nagiging, nakapag-observe sila. Kaya kung talagang pahit yung sentiment mo sa OFW, talagang kabahan ka na next election. Kasi malaki yung chance matatalo ka. Ganun yun. Kasi nga, wala kang popularity. Especially, etong pitch na to, di ba? Hindi to basta-basta papasukin ng troll eh. Makikita mo na mga legit OFWs talaga yung magsasabi dito or magsasalita. Hindi yan basta-basta papasukin or papasukin ng troll farm yan kasi mayayari sila. Baka i-trace yan ng page na to na handled by a foreign entity. Baka di ba gawang kanila ng article na pinuputakte mo yung kanilang page ng troll farm. So, react tayo sa different comment section dito sa post na to. So, meron siyang 6.2 thousand na reactions, and on that reaction, makikita nyo, puro tawa tsaka angry. So, technically, sinasabi, hindi sila naniniwala dito. Okay, or ayaw nila ayaw nila may pag-meet kay BBM. I think yun na yung nakikita ko. But may ganyang reaction. And etong page na to, meron siyang million followers. Na most definitely mga taga Middle East. Okay. Ayan, sa pala siya, Dubai, UAE. Na Dubai, UAE, dami ding Pilipino dyan eh. Diba? So, react tayo sa mga iba't ibang comment section. Ito yung highest, one of the highest. We don't need him here. It's just a waste of our tax money traveling abroad. For what?
He doesn't care our country, and for us OFW na yun na nga, pag nabasket ka talaga sa OFW, ano yan eh, is a chain effect yan eh. Kasi mga OFW, yan yung ano eh, modern day hero ng Pilipinas. If not for the OFWs, matagal nang baon ang Pilipinas kasi ang Pilipinas matagal na tayo nasa trade deficit. Mas malas tayong mag-import kaysa mag-export. Ibig sabihin, lumalabas yung pera natin, di ba? At least yung ating mga dollar reserves, ganon. Pero nandyan yung mga OFWs with their remittances. Kaya, at least growing pa rin ang Pilipinas. Pero on recent quarters, slowly or pabagal lang pabagal yung growth ng Pilipinas kasi walang nangyaring infrastructure spending. Puro ayuda yung ginagawa. Hope this man will step down. He is so weak, surrounded by corrupt first lady and relative. Di ba nakakuha siya ng 1,100 na reaction. Another one, sabi niya, we don't need that president to meet him here in UAE. We don't like leader who don't know how to handle government. We love Duterte government, safe and secure. Kasi madaming OFW na, mga pro drug war dati. Kasi may mga OFW, kunyari may mga pinapadalhan nila dito and may mga durugista silang kamag-anak, nagiging sakit sa ulo nila. Na nung nagkaroon ng drug war, okay, nalinis or nagtino siguro yung mga mag-anak nila na yon, di ba? Yung mga pinapadala nilang pera, hindi basta-basta nalilimas. So talagang gustong-gusto nila si dati. Duterte yung kanyang drug war. We don't have time to meet him. He's corrupt and we don't prove. Hindi ko alam ano yung isa. We're not proud. Ba yun yung gusto niyang sabihin? Hair follies drug test muna. Grabe ang stress na ginagawa ng mga admin. So, pinagda-drug test nila si BBM kasi may kumalat na video. Dati na nagda-drug siya pero sa akin, medyo duda ko sa video na yon. Pero para patunayan niya, edi magpa-drug test siya. Pero ako personally, medyo hindi ko paniwala sa yung video na yon. But still, kailangan niyang at least magpa-drug test para pakalmahin, di ba? Yung mga Pilipino na nagda-doubt sa kanya. Doon lamang kasimple yun eh. UAE shouldn't give importance to a weak Philippine leader who doesn't know how to stop his cousin. Si Romualdez, di ba? From emptying the government coffers such as a corrupt family, he allowed open corruptions practice in the House of Representatives. Unabated, blah blah blah. Ang masama niyan, kumakalat kasi sa social media yung lifestyle, di ba, ng mga congressman. Kaya ang nangyayari, mas na-amplify ngayon yung duda ng mga Pilipino na, puro corruption ngayon yan Kasi ang gaganda ng pinapakita ng lifestyle ng mga congressman Na dati, hindi naman sila ganun Di ba? Kapag pinag-compare yung lifestyle nila dati versus today, laking difference So, hindi mo talaga maalis sa mga Pilipino na nagdududa na lang ngayon sila na talagang corrupt yung Congress na yan. Ako personally, kailangan i-abolish yan. Congress or House of Representatives plus party list dapat alisin na yan. I think yun yung start ng pagbabago talaga ng Pilipinas, okay? Yes, better don't show your face. You will not be very happy with what you will hear from us. Craziest president ever. So, pag napahiya siya with this amount of bad sentiment, baka ipahiya siya talaga and baka ma-televise. Yun yung masakit. So, nangyari, hindi na lang siya may pag-meet. Diba? We don't need him. He's the worst president in the Philippines. Kasi nga, siya yung isa sa mga may pinamababang rating ngayon. I think even lower than ERAP ata. Diba? Hindi ba tapos yung kanyang termino? May chance na bumaba pa yan ng bumaba. Okay? Kapag hindi nagtino yung kanyang gobyerno. So, the comments are very satisfying to read. Sabi nung isa, kasi kapag in-scroll down mo to, puro negative and puro legit to di ba? Na mostly mga OFWs to Hindi pare-pares yung sinasabi nila talagang magkakaiba sila mag-construct ng sentence. Iba-iba yung punto na sinasabi nila, iba-iba yung way nila ng pag-construct ng word sentences. Halatang hindi talaga sila troll. Ayan And eto talagang reflection to ngayon ng sentiment
ng mga OFWs, diba? He's scared to meet the OFWs and tell how frustrated and disappointed we are. He's BBM, not surprised. He's not people's person, by the way. The most incompetent leader. Shame on you, Vangag. Please do us a favor, sir. The entire Filipino country step down. Pero wala, di ba? Once na naupo ka na dyan and nag-step on kasi nakakaya yun eh. We don't waste our precious time to meet him. Pres Marcos Jr. is incompetent to lead our country. Useless, weak, and liar. Blah, blah, blah. Di ba? Grabe. So, ano na ngayon mangyayari sa ibang OFW visit or meeting ni BBM in the future kung ganito magsalita yung mga or kung ganito ang sentiment ng overall OFW, di ba? Pero siguro siya pumunta sa mga US, gano'n kasi, di ba, hati yung mga OFWs doon eh. May mga elitista dyan sa mga bansang yan eh. Mga progressive na bansa, di ba? US, UK, pwede siguro siya sa mga ganong bansa. Kasi, feeling ko may mga supporter pa rin siya doon kasi may mga elitistang doon, mga OFWs na doon na talaga naninirahan. Pero tong mga mga uwian to eh, talaga. Nagtatrabaho lang sa Middle East pero nandito pa rin sila sa Pilipinas or at least yung bahay nila or yung mga pinupundar nilang properties. Beg talaga, FYI. 99% of Filipinos here in the UAE are not interested to meet him. Exclusive lang niya yan. Alam niya, lalangawin lang siya. Nagmamadali at bawal dito ang may amats. Grabe kayo. Grabe naman kayo kay BBM. So, I think may may crack or may malaking issue ngayon sa BBM administration na I think, ilan pa ba, Parang a little bit above 3 years pa siya sa kanyang termino. So, there's still enough time na ayusin kung may maayos pa or kung kaya pa niyang ayusin. Pero with the current trajectory, medyo malabo eh. But anyways, ayun lang I think this is a warning sign for BBM na talagang kailangan niyang ayusin yung dapat ayusin kasi mga OFWs galit na sa'yo. That's it for today's video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.